sa gitna ng mga alegasyon ng korupsyon at iba pang hamon sa pamamahala. Umaasang Task Force Kasanag na magiging sentro ng usapin sa 2028 elections ang integridad, pananagutan at tunay na serbisyo publiko. May panawagan naman ang grupo sa susunod na presidente. Narito ang balita ni Paul Montibon. Nananawagan ang anti-corruption group na Task Force Kasanag sa susunod na magiging Pangulo ng Bansa na unahing iligtas ang Pilipinas mula sa korupsyon, kahirapan at pagkakahati-hati ng lipunan. Ayon sa grupo, kailangan ng bansa ng mas matatag na pamumuno at tunay na pananagutan sa gobyerno. Panahon na rin umano upang magkaisa ang mga Pilipino sa pagpili ng lider na may integridad, malasakit sa bayan at malinaw na programa para sa kinabukasan ng bansa. Isa lang sir ang ating masasabi. Please don't forget na ang ating serbisyo ay hindi sa ating sarili, hindi sa ating pamilya. Unahin muna natin yung ating bansa na lugmok na save the Philippines. Yun ang ating sasabihin sa kanya. Kailangan niyang isave ang Pilipinas. Giit pa ng grupo, ang Administrasyong Marcos Jr. umano ang may pinakamatinding isyu ng katiwalian kumpara sa mga nagdaang administrasyon. Batay sa mga kontrobersiya at aligasyon ng korupsyon na lumutang sa mga nakalipas na taon. Makikita mo from the very start, ang Task Force Kasanag since 2009, ilang presidente nang nadumaan. Para sa akin, this is the worst situation na marami na talagang korupsyon na nangyari at hindi tayo makarecover. So sa kung sino man ang makaupo at sino man ang papalit, isa lang masabi natin sa kanila, save the Philippines. Batay naman sa datos ng grupo, ngayon lamang umano sila nakaranas ng sunod-sunod na reklamong may kaugnayan sa katiwalian laban sa mga opisyal ng pamahalaan. Dahil dito, panawagan nila sa susunod na Pangulo na paigtingin ang kampanya para sa transparency at accountability sa pamahalaan. Kung makikita natin yung before, kunti-kunti lang yung mga complaint natin, sir, no? Maabot na sa 3, 4. Hindi ko naman sinasabi ng mga former president walang records. Napakarami din. Pero what about the complaint is napakaliit lang compared ngayon. Ngayon, sir, araw-araw na talaga may reklamo tayo natatanggap sa ating complaint center, no? So, yan ang nakikita ko na bakit ngayon sila dumami. So, that's why that is my basis na maraming complaints about corruption and abuse. So sa the time of the former administration, meron naman talaga, pero hindi sobra. Ngayon parang masasabi ko dumami. So that's why, and then plus yung records ng World Transparency na dumagdag pa, ano bang masabi mo? So I think na worse na tayo sa sitwasyon na napakaraming abuso at corrupt officials sa ating bansa. Kasabay nito, nagpaalala ang grupo sa mga botante para sa halalan sa 2028 na huwag magpabudol sa vote buying at matatamis na pangako ng mga politiko. Ayon sa kanila, nakasalalay sa matalinong pagpili ng mga lider ang kinabukasan ng bansa. Kaya naman, hinikayat nila ang bawat Pilipino na maging mapanuri at iboto ang kandidatong may integridad, kakayahan at tunay na malasakit sa bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News. Pinalaga naman ng mga kapatid nating Muslim ang hindi magandang asal ni Senator Erwin Tulfo sa Senado. Kaugnay ito sa payag ng senador na kukwelyuhan daw niya ang mga senador na gagawa ng hearing patungkol sa flood control. Narito balita ni Almar Forzuelo. Sumugod sa labas ng Senado araw ng Lunes ang mga kababayang Muslim mula sa iba't ibang grupo sa buong Luzon upang ipahayag ang kanilang pagkadismaya sa inasal ng ilang senador. Kung matatandaan itong nakarang araw, nagbanta si Senator Erwin Tulfo na kanyang kukwelyuhan ang mga senador sa panig ni Senator Alan Peter Cayetano na gagawa ng hearing kaugnay sa flood control, bagay na pinalagan ng kababayan nating Muslim. Ayon kay Nasif Malawani, presidente ng Green Hills Muslim Business Club at tagapagsalita ng Muslim Alliance for VP Sara, nagtungo sila sa labas ng Senado upang ipahayag na protektahan nila ang mga senador na nasa panig ni Senator Cayetano, lalong-lalo na si Senator Robin Padilla at si VP Sara Duterte. Ito yung protect Senator Robin Padilla kasi masyado naman nilang inaapi. Narinig nyo naman yung isang senador. Hindi maganda yung pagsasalita niya. Kukuiluan daw yung mga ibang senador. Tapos itatapon sa labas kung hindi arestuhin. Kaya nandito kami para ipakita yung suporta namin sa kapatid naming Senator Robin Padilla at saka sa mga ibang senador.
Siyempre, yung mahal nating Vice President, si Sara Duterte. Hindi nagpakita si Senator Padilla sa ginawang kilos protesta ng mga kapatid na Muslim, pero kanyang ipinadala si Samira Gutok upang ipahatid ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa mga kapatid na Muslim sa suporta na kanilang ibinigay. He wanted first to say thank you sa itong hindi naman niya sinabing gawin nila itong movement Protect the Robin Padilla, na alam naman niya, sa tingin niya, lahat naman ng proper procedure ng gobyerno, he's willing to follow. So thank you to the kapatiran ng mga Muslim na kinikilala nila yung kanyang effort. Tungkol naman sa tanong kung ano ang mangyayari sakaling makwelyuhan si Senator Padilla, ito ang kanilang sagot. Huwag sana mangyari. Kasi baka pati pangalan niya malimutan niya pag kinwiluan niya. Handa po yung mga Muslim. At saka hindi lang dito sa Metro Manila, hanggang buong Mindanao po. Sa ngayon patuloy na umaani ng suporta hindi lang sa mga Muslim kundi maging sa milyon-milyong Pilipino ang ginagawang investigasyon na pinangunahan ni na Senator Cayetano kaugnay sa mali-maletang pera na may kinalaman sa flood control anomaly. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung Mahal Almar Forzuelo, SMNI News. Inatasan man po ni Education Secretary Sanay Angara ang agarang safety inspections at emergency support sa mahigit 6,000 paralang apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Inatasan ang mobilisasyon ng mga engineer ng Department of Education upang magsagawa ng structural at safety assessment sa mga paralang tinamaan ng malakas na pagyanig. Suspendido ang klase sa mga apektadong lugar alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang tinitiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at kawani ng paaralan. Batay sa partial reports, umaabot sa mahigit 6,200 paaralan sa 5 rehiyon ang apektado ng pagyanig. Kasama na ang nasa tinatayang 3.2 million na mga mag-aaral at nasa 128,000 na mga guro at personahe. Nagpadala naman ang DepEd ng mga structural engineer mula sa Central Office upang tumulong sa damage assessment at magbigay ng karagdagang suporta sa mga regional team. Tiniyak naman ng kalihim na may nakandang pondo at emergency resources ang kagawaran para sa pagkukumpuni at rehabilitasyon ng mga nasirang pasilidad habang nananatiling prioridad ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro bago ang muling pagpapatuloy ng klase. Muling iginiit ni Senator Alan Peter Cayetano na siya ang lehitimong Senate President at tatayong presiding officer sa gaganaping impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang biglaang press briefing, binigyan diin ni Cayetano na walang sapat na bilang ang paksyon ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian upang baguhin ang mga alituntunin sa paglilitis. Ipinaglalaban umano niya ang kalayaan ng Senado upang hindi ito maging sunod-sunuran o tila rubber stamp lamang ng Malacanang. Inutusan na rin niya ang Senate Secretary na makipag-ugnayan sa kampo ni Gatchalian para sa isang pansamantalang kasunduan upang hindi maantala ang takbo ng impeachment court. Ayon sa naaprobahang kalendaryo, nakatakdang ilabas ng mataas na kapulungan ngayong araw, June 9, ang notice of pre-trial na hudyat ng pagsisimula ng mga legal na hakbangin laban sa Vice Presidente.